Swerte ko pag nakapagpaalam ako sa inyo, di ba? Huwag mo kasi sinasabi yan. Baka matakot yung mga bata. Hindi magandang bilo, hindi nakakatawa. I love you, mahal ko. Basta huwag mong kakalimutan, nandiyan ka pa. Baka naman yung kakahanap mo sa ibang tao, hindi mo na makita sarili mo. Mawawala ka na rin. Sapat ng isang saglit na mamasdan ang iyong ngiti. Mula noon, dahan-dahan na sinimulang yakapin at pahalagahang muli ni Rochelle ang kanyang sarili. Hanggang sa unti-unti ring bumalik ang kanyang sigla na 3 taon ding ipinagkait sa kanya dahil sa paghahanap sa nawalang asawa. Ivan ko, baka engineer. Kasi mahiligin magbuting-ting tsaka magbuo ng kung ano-ano sa bahay. Si Shiniel naman, siguro artista o Miss Universe. Basta kahit na anong gusto nila, pagsisikapan namin maabot ang lahat ng yun. Ang sarap siguro maging tag team mo sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Yung maging parte ng buhay niyo mag-iina. Mahal kita, Rochelle. Ate. Ate Rochelle, pwede ba tayong mag-usap? Sige, mag-usap muna kami. Ano ate, ganun-ganun na lang? Basta-basta mo na lang papalitan utol ko? Anong gusto mong gawin ko? Itigil ang buhay ko. Respeto ate, hindi yung pagsuko. Ate, yung totoong pagmamahal sa kapatid ko. Huwag mong kukwestiyonin ang pagmamahal ko sa kapatid mo, ha? Wala kang karapatan. Ilang taon natin siyang hinanap? 3? Ilang manghuhula ang pinatos natin? 11. Ang suma total ng mga tao pinatanungan nating 2. Higit pa sa mga araw na pagkasama namin. Anong napala natin? Wala, di ba? Hindi ko nga alam kung buhay pa siya o bangkay na eh. Hanggang kailan ko ba dadalhin to? Habang buhay. Ako, humihinga pa. Buhay na buhay at dapat totoong nabubuhay. Sige nga ate. Paano mo ipapaliwanag sa mga anak niyo na pinapalatan mo na ang mahal na mahal at inaantay ka nilang ama? Ha? Paano?